bago tayo magpatuloy sa video ko ngayon ay shoutout muna sa isa nating kababayan na si Bisayang Gala Erwin Galicia. Pa-shoutout idol, tuloy na flight namin sa Lunes matapos ma-postpone ng mahigit isang buwan. October pa dapat ang flight dito ni kabayan, na-postpone ng isang buwan at sa November 24, next week na ang flight niya papunta dito sa South Korea. At yan nga yung katunayan na namumove yung flight. Yung mga ganyang bagay ay normal lang yan. Ang importante ay makarating dito sa South Korea. At total, may paalis tayong kababayan, ay dito tayo sa requirements kasi may nag-request din na isa nating kababayan. Ang sabi niya ay, Kuya Pinong, as lang po, required ba ng national ID sa pag-apply sa Korea? If required ang national ID po, pwede po kahit ano siya, like card type, paper type, digital type. Baka po pwede kayo gumawa ng video para sa complete requirement sa pag-apply sa South Korea, kung ano ang mga IDs na kailangan. Ganito yan mga kabayan. Pag mag-a-apply kasi kayo sa ibang bansa, lahat ng mga ibang bansa, kung mag-a-apply sa ibang bansa, ay number 1 na kailangan ay passport. Kasi hindi kayo makakaalis ng bansa, hindi kayo makakapunta sa ibang bansa kapag wala kayong passport. Unahin natin sa pagkuha ng passport. Sa pagkuha ng passport, kailangan may ipakita rin kayong ID. Ang natatandaan ko nung first time kong kumuha ng passport, ang hiningi sa aking ID ay dalawa. Parang ang pinakita ko noon ay Pag-ibig ID saka yung SSS ID ko. Yun yung pinakita ko noon. Di ko lang alam ngayon kung pwede ang isa na lang. Sa passport pa lang ay kailangan talaga ng valid ID pag kukuha kayo ng passport. At ano-ano ba yung mga pwedeng ipakita ninyo na ID kapag kukuha kayo ng passport sa DFA? Tingnan nyo na lang dyan sa screen, nandyan yung mga pwedeng, kung meron kayo kahit isa or dalawa dyan sa mga nasa screen na yan, ay pwede nyong ipakita sa DFA kapag kukuha kayo ng passport. At ito na yung pinakapunto sa video natin ngayon, na ano nga ba yung mga requirements kapag magpa-process na ng visa, yung malapit na kayong umalis, magpa-process na kayo ng visa sa DMW papunta dito sa South Korea, hindi na kailangan ng ID. Wala silang hinihingi na ID na requirements kapag malapit na kayong umalis or magpa-process na kayo ng visa. Walang ID na kailangan. At ito, ipapakita ko sa inyo yung mga kumpletong requirements na kailangan ninyo pag magpa-process na kayo ng visa sa DMW. Ito, number 1, valid passport. Number 2, valid NBI clearance, 3 months valid from the date of issuance. Ayan, kapag hindi kayo nakakuha ng NBI, or kung kayo ay nag-aalala, kung kayo ay nagkaroon ng kaso, kung mag-a-apply kayo dito sa South Korea, ay siguraduhin ninyo muna na makakakuha kayo ng NBI. Dahil kung nagkaroon kayo ng kaso at hindi kayo nakakuha ng NBI, ay siguradong hindi kayo makakaalis. At number 3, one set of e-registration profile. Alam nyo na yan, dun sa POA online services, sa e-reg ninyo, yung profile ninyo, yun yung ipapaprint ninyo. One set of registration profile, yun na nga. Number 4, one set of KLCT training certificate for regular worker. Doon sa mga baguhan, ito yung 5 days training sa DMW, at pag natapos yung training ninyo sa DMW, ay bibigyan kayo ng certificate. Ito mga kabayan ay pag nagka-employer na kayo, no? Itong KLCT training na to. I-schedule kayo sa DMW ng training at may certificate yon at bibigyan kayo. Ang sumunod, one set of training fee certificate. One set of training fee receipt. Ito yung resibo na katunayan na nagbayad kayo sa DMW ng 500 pesos para sa KLCT training, dun sa training na 5 days sa DMW. Ang sumunod ay one set of PIOS certificate. Ito yung parang seminar din sa DMW. Ang ibig sabihin nito ay pre-employment orientation seminar, kung hindi ako nagkakamali. At sa DMW rin manggagaling yan. At
Pansumunod, one set of employment contract, 3 copies. O, yung kontrata ninyo, ipapasirek ninyo ng 3. Ang sumunod, one set of arrival report stamp on your passport. Ito ay para sa mga sincere worker, mga kabayan, ano? Hindi ito sa mga baguhan. Hindi na ito requirements ng mga baguhan na papalis. Ito ay para sa mga sincere worker lamang, yung pinapabalik dito ng amo sa South Korea. Katulad ko, sincere worker ako, pinabalik lang ako ng amo ko at pinakita ko din ito na katunayan na nag-exit ako galing sa Korea dito. Ang sumunod, one set of chest x-ray, Korean Embassy Designated Hospital Clinic. Yun, ang sumunod, valid pre-employment medical examination, PME, from DOH accredited medical clinic for overseas employment, including hepatitis B, syphilis, Tapos ang sumunod, valid PSA issued birth certificate, yung PSA birth certificate. Ang sumunod, certificate of tuberculosis, COTB screening. Please see last page, 3 months validity. Please click the link below, download COTB form. Ang sumunod ay visa application form, filled out, computerized and printed for a size. Please click the link to download the visa forms. At ang panghuli ay visa payment. O yun, yung 3,000 pesos na visa payment. Yan yung 14 na requirements, kumplitong requirements kapag kayo ay palis na. Tapos, ang panghuli ay doon naman tayo sa pre-departure orientation seminar. Yung PIDOS kung tawagin, na paalis na talaga kayo nung araw na yon. Meron kayong mga babayaran din sa DMW. Magbabayad kayo ng pag-ibig, tapos magbabayad din kayo ng OWA membership. Yun, OWA membership, kailangan magbayad kayo nun. Ang natatandaan ko noon ay hindi ko na masyadong alam kung magkano. Basta yung lahat-lahat ng binayaran ko sa DMW, yung pag-ibig, yung OWA membership, ay nasa kulang-kulang 5,000 pesos. Di lang ako sure, mga kabayan, pero nandun yun. Hindi siya lalagpas ng 5,000 pesos yung binayaran ko doon. At yun, sana ay may natutunan kayo sa video ko ngayon tungkol sa pag-apply dito sa South Korea, yung mga requirements. At yan ay lahat, yung requirements na pinakita ko sa inyo, yan yung mga kailangan. At tandaan, walang IDs na hinihingi ang DMW kapag kayo ay palis na. Dahil pagdating nyo dito sa South Korea ay magkakaroon kayo ng tinatawag na yung ID dito sa South Korea na tinatawag na residence card. Ang tawag ng ID dito, mga kabayan, residence card. At isa lang ang ID dito sa South Korea. Pero yon ay valid sa lahat ng sangay ng gobyerno dito sa South Korea. Ayun, uwi na ako, mga kabayan. Dito ako namasyal sa tabi ng ilog. Tabi ng ilog, tabi ng kalsada. Dito ako gumawa ng video. Dami naglalaro ito sa akin. Ito maganda dito, mga kabayan, kahit nasa labas ka, kahit malubat yung cellphone mo. Ito, mga kabayan, tingnan nyo, nasa tabi tayo ng ilog. May mga palaruan dyan. Yan, naglalaro sila doon. Hilig talaga sila sa soccer. At dito makikita nyo, November 22 alas 4
for 16:25, 4:26 ng hapon, ang temperature ay 14 degree. Yan. Ganyan kayaman ng South Korea, may CCTV pa yan sa taas.